Kahit anong gawing pagkukwestiyon nga nitong si Moira ay hindi niya mapigilan kung ano ang nakalahad sa testament. Ikinagulat man niya subalit kasama si Justine at itong si Annalyn. Ipinangandra kasi nitong si Moira na walang ibang may karapatan kundi ito daw si Zoe sapagkat siya umano ang legit na apo. Kalimutan yata niya na may kasama itong si Lolo Pepe. At ito nga si Kinito na siyang gumawa ng DNA test nitong si Zoe. Kaya naman alam niya ang lahat-lahat. Siya rin ang nag-asikaso sa DNA test nitong si Justine. Kaya naman alam din niya kung bakit napunta itong si Justine sa Pilipinas dahil sa utos rin itong si Lolo Pepe kay Kinito. Kasi ni Lolo Pepe na magkaayos na nga itong si Justine at ang kanyang ina. Ito yung pinangako niya sa kanyang anak na ngayon maayos na nga ang buhay ni RJ ay isusunod nga niya nga aayusin ang buhay nga nitong si Giselle. Kaya naman naroroon na nga ang kanyang anak sa tulong nga ni Lolo Pepe. King pasasalamat na lang nitong si Moira dahil sa kabila ng ginawa nila ay nasama pa rin itong si Zoe sa testament ng kanyang lulo. Subalit binalaan sila ni Giselle na huwag mo nang magpakasaya ng sobra dahil hindi pa nga tapos ang laban. Malalaman at malalaman pa rin nila ang tunay na ginawa nila sa matanda sa oras nga na magising na ito. At doon din magkakawalang bisa sapagkat pipirmahan na nga ni Lolo Pepe ang ginawa niyang revised testament na hindi na nga kasama si Zoe sapagkat may malala siyang ginawa dito sa matanda. Naman sa takot ni Moira na baka magising na nga itong matanda at magsalita na sa totoong nangyari. Uunahan na nga niya ito. Niyaya na nga niya itong si Zoe na aalis ng ibang bansa nang sa ganun makapagbakasyon sila at makaiwas na rin sa gulo. Ngunit matatakasan ba talaga nila ang kanilang mga pinagagawa? Nung unti-unti na nga silang kinakain ng karma, maging itong si Zoe ay nagkakaroon na nga ng mental issue dahil sa kanyang ginawa ay hindi siya mapapakali at hindi siya makakatulog ng maayos. Maya't maya nagpaparamdam sa kanya itong si Lolo Pepe. Kabilang banda, gustong-gusto nga nitong si Giselle na makausap at mayakap ng tuluyan ang kanyang anak. Ngunit hindi nga siya pinapansin at parang hindi siya nag-i-exist kay Justine. Dahil nga malaki ang galit dito sa kanya. Kaya naman kinausap niya ang kanyang dating nobyong na ito nga si Eric. Subalit, tela hindi nga siya matutulungan nito sapagkat alam umano niya ang kasagutan kay Justine. Umaasa at ipinagdarasal na lang ni Giselle ang lahat-lahat na sana nga lumambot ang puso nitong si Justine at tanggapin din siya bilang kanyang ina at bigyan siya ng isa pang tsansa. Ngunit malaking tulong kung si Lolo Pepe nga ay magising sapagkat siya nga ang magiging dahilan kung bakit tuluyan silang magkalapit mag-ina. Alang-alang sa kanyang hiling na magkaayos ang mga ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Apex, tuwang-tuwa ang dalawang kaibigan nitong si Annalyn na si Nurse Evan at Nurse Karen dahil sa wakas nakakabalik na nga sila sa loob ng Apex sa tulong ng rin nitong si Giselle. Naman hindi maiwasang magtanungan ni Luke ngayong nakabalik na nga ang kanyang mga kaibigan kung ito daw si Annalyn wala ba daw siyang plano na bumalik na rin ng Apex sapagkat wala na naman doon si Moira na tanging nanggugulo sa kanya. Ngunit bigla na lamang sumagot nga itong si Lyndon na tela baga tumututol sa mga gesture nila. Patunay lang na nahuhulog na nga ang loob ni Lyndon dito kay Annalyn kaya naman hindi siya papayag na malayo si Annalyn sa kanya. And guys, pakaabangan natin ang pagbabalik ni Annalyn muli sa loob ng Apex at ang pangalawang yugto kung saan magkasama na nga sila magiging katrabaho nga niya ngayon ang bago niyang pinsan na ito nga ang si Justine. Yan ang ating pakabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.